Tuloy na binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Manaoag ang mga mabababang lugar dahil sa patuloy na malakas na ulan dala ng bagyong Krising. Nakasignal number 1 pa rin ang bayan ng Manaoag at iba pang bahagi ng lalawigan kaya inaasang magpapatuloy ang malakas na pagulan. Ayon kay Carlito Hernando, ang pinuno ng MDRRMO Manaoag, binabantayan nila ang mga barangay na madalas tamaan ng pagbaha, lalo na ang barangay Nalsyan at Inamotan kapag tumaas ang tubig sa ilog. Nasa normal pa ang level ng tubig kahapon, ngunit pinapigting na nila ang pagbabantay upang agad na makapagbigay ng babala sa mga residente ngayong araw. Nakahanda na rin ang mga relief goods kasama ang MSWDO, gayon din ang mga evacuation centers. Nakaalerto na rin ang mga rescue teams at kagamitan para sa agarang pagresponde sa bawat barangay. Patuloy naman ang koordinasyon ng MDRRMO sa mga barangay officials at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mga epektibong pagtugon sa sitwasyon. Samantala, inaasang magpapatuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na araw kaya nanatili ang alerto ng MDRRMO at pinapayuhan ng publiko na maging handa at mag-ingat. Pagamat meron tayong tropical depression na binabantayan, ang ating MDRRM office ay nakahanda para sa pag-respond sa anumang magiging kahinatnan nitong ating bagyo. Hopefully, hindi na po lumakas at nang wala na maapektuhang kahit sino man na ating mga kababayan at sa mga karating puok dito sa Pangasinan. Siyempre, ang ating pong bayan, nagkaroon na tayo ng PEDRA, ng Pre-Disaster Risk Assessment sa pangunguna ng ating buting Mayor Ming Rosario. At siyempre kinausap na rin ni Mayor ang ating mga responders. Nang sa ganon maging handa at siyempre lagi nating sinasaalang-alang ang safety ng ating mga responders. Ang ating water level naman ay masyadong mababa pa para sa ating binabantayang medyo bahaing lugar, sityo sa dalawang barangay, Barangay Nalsyan at Barangay Inamotan. May dalawa po tayong sityong binabantayan. Although, mababaw pa naman talaga. Tayo din ay mula kahapon, naganda na rin para sa ating stockpiling. Kasama natin ang MSW din. Hanggang ngayon, nagre-repack pa sila doon sa ating evacuation center. Nang sa ganun, ready tayo. Kung mayroon man tayong maapektuhan, ibang-iba na yung handa. Kaysa wala tayong maibigay sa ating mga kababayan na mga ngailangan kung sakali. Dito po sa ating bayan, wala pa naman sir, wala pa naman. Nakaantabay ang ating mga responders. Naka-duty naman tayo 24/7 doon sa ating Emergency Operations Center. Kaya sa ating mga kababayan, laging mag-ingat. At huwag kayong mag-atubiling tumawag sa ating hotline numbers dahil katuwang natin naman ang PNP, BFP at ang Camp Tito Abad na kasama natin. Kaya mapalad tayo sa bayan ng Manaoag dahil meron tayong kampo dito na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Signal number 1, diretso po yung monitoring natin. So, sa ating mga kababayan at sa ating mga pilgrims, lagi po tayong magdala ng payong para naman mayroon tayong pananggalang sa ulan dahil ini-expect natin hanggang itong weekends ay maulan pa rin dito sa probinsya ng Pangasinan. Thank you, sir. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Liver na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!